Bilang paggalang sa salita ng Diyos, lahat tayo ay tumayo. Psalms 1, Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates day and night, night and day, let incense arise. Who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. So, not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Banal na Espiritu, ito po ay awiting, inaawit, salmo, mahigit ng ilang milenya ang nakaraan. Ngunit ngayon, inaalala namin na kayo ang author ng lahat ng mga salmong ito dahil ito ay papuri sa inyo. Panginoon, pagtibayin ninyo ang aming pananampalataya sa amin hong pagbubulay-bulay at gabay ng Espiritu. In Jesus' name, Amen. So, ano ang title natin? Nandito po sa ating tema. Anong nakalagay dyan? Blessed is the one who does not walk. Hindi ko naman sinasabing lahat sila ay hindi mapalad dahil ang mga ito ay politician pa rin. Maaring in some other ways ay they are markado sila na wicked. Sinasabi, nung hindi pa ho nakaupo ang Presidente Marcos, magnanakaw Binago daw nila ang kwento nung ang mga Aquino at mga sumasama sa Aquino. Hindi man Aquino ang nagbago, ngunit yung mga alipores ng Aquino, they changed the history. Pumasok ang Duterte bilang plano ng Diyos upang maupo nga ang Marcos at maiayos ang kanilang imahen. At yung wicked ay napalitan ho ng pagtatrabaho. Though nag-away itong mga to, nag-away sila. At sinabi ng Duterte side, o siya mismo nagsabi, naku, bangag itong presidente natin. Pagkatapos nung in-interview siya, wala naman akong ganung sinabi. O in-explain naman ni Panelo, hindi, tumatanda na siya, nalimutan na niya kung ano yung sinabi. Ganun. So, in some other ways, hindi sila nalalayo doon sa kalalagayan natin. Ayaw maki-agree na minsan, nakakalimutan mo. Meron ka palang katagang sinabi pero hindi mo na maalala na ito ay hindi naging maayos at maganda. Alright. And then, itong dalawang ito, naku, grabe. Ito ho ang pag-uusapan natin. Ano ang titulo ng ating pag-uusapan? Ay, The Good Man and the Bad Man. Hindi nyo mo naintindihan kanina? Pero isa lang side naman yung nakita nyo. Lahat naman yata nung picture ay bad man yung mga yon. Walang good. Uy, meron naman. Oo, may good sa kanilang side at may bad din sa ibang side. Tayo, ganito rin ang kalalagayan natin. Minsan good man tayo, minsan bad man tayo. Kaya ito, gusto kong ikwento yung buhay ko kung paano ako naging bad. Paano din ako naging good. Ngayon, kaya dito po, ang pinag-uusapan natin ay maturity. We are talking about maturity. Ilang linggo na ho ito, pinag-uusapan natin, dahil kinakailangan ho talaga nating lumago sa ating pananampalataya. Ano po? And what we read today ay patungkol ho sa kapalaran, mapalad. Kaya blessed is the man who does not walk. Kaya titignan ho natin ito. Now, but I want to, isang research. Siyempre, pagka tinype mo yan sa internet, yan o makikita. Pag sa King James Version, we have around, pag sinabi mong bless,
doon sa King James Version in the whole Bible, 127 times. Blessed, 302 times. And then the rest, blessed, blessed, blessing, and blessings appear 12 times, 67 times, 8 times, 3 times. So, ang Bible po, meron na siyang kategorya. Sabihin mo nga, category. Binabanggit lang ng Bible ang dalawang kategorya. Wala nang iba. Langit at impyerno. Bad and good. Wala na siya. Kaya ang kainaman naman po sa Bible, ipinakikita talaga ng Bible yung resulta ng nabubuhay ng katuwiran. Pero yung resulta na bad, rebellion, kaya ho ang ating bansa ay nailagay ho sa kapahamakan ng ilang taon dahil sa mga nagre-rebelde. Alam naman natin na ang ngayon, unti-unti na, though we love them, they are Filipinos. Pero ang mga Pilipino, may good at may bad, dalawa sila nag-aaway, pinapatay Pilipino rin. Tuloy tayo. Alright, ngayon po, ang titignan natin, nakita na natin ito kanina sa author ng Psalms. Ang author po ng Psalms ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang ginamit lang ng mga tao upang isulat ito at banggitin at sambitin, si David. Isa si David, yung kanyang chief musician, si Asaph. And then, meron din si Moses. Meron din si Korah. Hindi nyo kilala to, hindi ko rin kilala. Pero si Solomon, kilala ko. Si Moses, kilala ko siya. Lolo Moses, si Heman, at saka si Ethan. Lahat ho itong mga ito ay sumulat ng salmo magmula sa Psalms 1 until Psalms 150. At ang salmo ay himno talaga ito. Yan yung songbook nila nung araw. Ano ba ang ibig sabihin ng salmo? Sige, tignan natin. Anong purpose nito? To give praise to God. Yan din. Kaya naisulat ito, to give praise to God. Psalms ay praise, po ang sa translation. At ito ay upang mapagtibay, ma-encourage ang mga listener o ang mga reader. So ito ay songbook o himno sa ating kapanahunan ngayon. Kaya ngayon, ang gagawin ho natin, babalikan ho natin yung tema, dalawa lang naman kasi, mapalad at saka masama. Bad man at saka good man. The bad and the ugly. No. The good and the ugly. Meron namang good pero ugly siya. Kaya lang sa harapan ng Diyos, mabuti siya. So, titignan ho natin ito. And now, dito sa ating binasa, dalawang kategorya lang ito eh. Dalawang kategory lang ho ito. Tignan ninyo. Una, verse 1, ano nakalagay? Blessed, mapalad. And then, yung pangalawa na nakalagay dito ay yung wicked. Not so the wicked. So from verse 1 to 3, ito ay kwento ng mapalad. From 4 to 6, ito po ay kwento ng masama. So yan. Palakpak muna sa Panginoon. Dalawang bagay lang po ang titignan natin dito. Una ay mapalad. Alam nyo, ang buhay na mapalad, ang buhay na kaaya-aya sa Diyos ay hindi siya malungkot. Ang tema natin, maturity, Kaya alam natin dapat kung paano natin maipwesto yung ating kalalagayan na ako ay mature, so alam mo na ikaw ay mapalad. Nag-mature ka na nag-grow ka na sa Panginoon. So ibig sabihin, alam mong ipwesto yung sarili mo na hindi malungkot, hindi malas. Walang malas sa Kristiyano, amen? Walang malas. So ipiniposisyon mo yung sarili mo na ikaw ay mapalad. Kaya nga, blessed is the one, mapalad ang tao na hindi lumalakad. Ngayon, titignan natin ang mga tatlong mga katagang ito. Ano ba yun? Yung walking, standing, and sitting. Ulitin ko. Tatlo po ito. Walking, standing, and sitting. Bakit ito ginamit ng author? Na huwag kayong lumakad sa mga lakarin ng mga taong ito, mga wicked. Kaya nga, dito pa lang sa verse 1, may conclusion na tayo eh. Meron tayong tinatawag na blessed at wicked. Yeah? Kaya maliwanag po rito. Titignan natin ito, bakit tinawag ng author na do not, pag ikaw ay mapalad,
huwag lalakad, huwag tumayo, at huwag umupo. Yan. Hindi lumakad, huwag lumakad sa payo ng masama. Paano ito? Tignan nyo kasi, huwag nyo lang akong panoorin. Tignan ninyo yung tunay na sarili ng bawat isa sa atin. Ano po, ang pwede nating sabihin kapag ka-interpret natin ito, hindi kaagad natatangay, hindi bumibigay, hindi ito sumasama sa sistema, hindi lumalakad sa sistema ng mundo, hindi sumasang-ayon sa mga kurap. Kaya ko pinakita yun eh. Kaya po, nung nakita ng Diyos ito, ay, disiplinang katakot-takot ho. Grabe. I almost lost my life, lost my wife, lost my family. Dahil sumang-ayon ako sa utak ng kaaway. Ako ay lumakad doon sa lakad nila. Hindi ko napansin. Meron pala akong inuupuan doon. Na yung upuan na yon, doon na. Umupo ako na ganun. Tumayo, lumakad na. Ayokong maging permanenteng upuan yun doon. Everyday pumapasok ako doon. Uuwi ako ng bahay namin. Madaling araw pasok na ako sa DepEd. Lahat ng mga principal, gwapong-gwapo ako sa kanila. Oo. Sinasabi ko ito, ini-expose ko dahil, pag-pray natin si Madam, no, nag-exam siya ng principal. Magiging principal na po si Madam Rose ngayon. Come on. Salamat, may principal na ang asawa, pastor. Salamat dahil may principal na graduate ng Bible School. Tuloy tayo. Kaya po, binabanggit ko ito para alam na natin paano tayo lalakad. Sa maturity, nalaman natin ang katotohanan, alam natin ang bunga. Pagka ikaw ay hindi lumalakad, ibig sabihin, meron kang prinsipyo, meron kang alam sa batas ng Diyos. Alam mo, meron kang integridad, ginagalang, nirerespeto, taglay ang presensya ng Diyos. Totoong Kristiyano. Hindi pa Sunday lang. Pa church lang. Mga ganun. Hindi ho ganun. Alam natin ang ating kinatatayuan. I have shown you my example dahil nasilaw ho ako sa pera. Pero hindi ko naman talaga kailangan ng limpak-limpak na pera. Ang gusto ko lang ay trabaho, makatulong. Marami akong tao sa construction. Marami akong mga inaalagaan. So, kailangan ko silang, dapat merong proyekto. Architect, asan ang trabaho natin? May susunod tayong proyekto, may school tayong gagawin. Ganyan po. But hindi ho ako naging good example. But, hindi huli ang lahat. Kaya ho ako narito sa inyong harapan para maikwento sa inyo, hindi talaga maganda ang lumakad sa layunin ng mundo. Walang magandang dulot. Kaya kung meron ka ngayon, sasabihin ko na sa iyo, huwag mo nang lakaran, mamamatay ka lang. Maganda yun, ano? May magandang paglakaran mo yan, tigok ka talaga. Oo. Lumalakad ka nga, pero buhay, patay naman ng spiritual life. So we don't walk. Pangalawa na makita natin dito, huwag tumayo. Do not stand. Ayan huwag tatayo. Ano ang tinatayuan ito? Ang ibig sabihin, huwag lang tumayo. Hindi ho tayo. Huwag kang pupunta sa kinatatayuan nila. Huwag pupunta sa kuta nila. Kung titignan ko nga naman po kasi, wala namang masama sa DepEd . Wala . Ang mga sakripisyo ng mga teacher na nagtuturo. Sino ba may teacher din ? Aside from si Ma'am Rose, teacher, itaas mo naman kamay mo, teacher. Oo. Hindi ka naman korap, konti lang. Oo. Nagsasakripisyo ho sila. Gawa sila ng report. Ano pa yung ginagawa nila? Lesson plan. Minsan sa dami ng report, hindi na ho naasikaso yung totoong pagtuturo sa dami ng report. Kawawa ho ang ating mga guro. Pagkatapos ang kanilang sweldo, na matimas lang. Ano ba yun? Nailagay na dun sa kalalagyan, yung sweldo, hindi na natanggap.
dahil bumili siya ng ganito, nagpatayo siya ng bahay, nagbibigay siya ng tuition fee sa kanyang mga anak. Huwag tumayo, ika ng payo ng Salmo 1. Pangatlo, huwag ka nang uupo. Ito yung sinasabi ko kanina. Do not sit on the seat of mockers. Pag naupo ka, baka maging permanente. Naupo, okay na. After a week or after a day, numupo siya ulit. Namimiss mo na yung upuang ito. Miss mo na siya. Ano yung upuang ito? Rebellion, bad attitude, bad character. Sumasang-ayon sa mga korap. Negatibo ang isip. Baka mamaya maging permanente. Ang aking intensyon, mga kapatid, is to warn you. Do not sit, do not stand, do not walk. Pag naging permanente yan, baka hindi ka na makaalis. Ayaw ko kayong mapahamak. Kaya kayo narito, dahil salita ng Diyos, hindi ko po salita ito. Gusto kong mapagtibay ang inyong mga pananampalataya upang hindi kayo malayo at malihis. Now, kaya ito yung sinasabi ko, wag umupo. Kaya itong mga terminong ito, wag lumakad, wala siyang lugar sa mga makasalanan. Ganito naman po, ang interpretation o ang ibig sabihin naman ng nagsulat nito ay hindi yung mga, pag sinabi mong sinners, ay hindi naman puro kasalanan. Ito ay mga bad attitude lang. Pero kapag bad, bad talaga. So, ang payo niya ay wag, puro wag at wag. Okay? Ngayon, pangalawa, 2 punto lang naman po tayo. Una, ang kaaya-ayang buhay o mapalad na buhay ay hindi malungkot. Pangalawa, ang kaaya-ayang buhay ay hindi masama. Sabihin mo nga, hindi masama o talagang hindi masama. Ang mapalad na buhay, ang kaaya-ayang buhay, yung placing before God, hindi talaga siya masama. Pero masama ito pero kung masama, parang na itinataboy ng hangin. Yan na yung sinasabi ko. Na hindi rin magtatagal. Pag ang attitude and character towards God and towards anyone else, para kang na hihihipan ka lang, mawawala din agad. Yan. Maliwanag. Parang ayaw nyo maniwala. Hindi ilagyan natin. Ang masama ay hindi gayon. Hindi pinagpapala ang masama, kundi parang Sino ang may malapit sa sa inyo? Yung ng palay. Kiskisan, Pag humangin talaga, anong sabi niya? Itinataboy talaga siya. Huwag mo namang hayaang ipagtatabuyan ka dahil sa bad. Kaya 2 bagay lang naman Halimbawa, dito sa kaliwa, good. Dito sa kanan, bad. Yung mga nandito, halimbawa kayo, ang mga bad, itatangay lang kayo ng hangin. Kaya, magbago na kayo. Amin, kanyo naman na. Kunyari lang naman yun, kunkunaklaing yun. Baliktarin natin. Ito, mga good. Ito, bad. Magbago na kayo. Ayan, yun. Ganun. Malapit na tayo mag-conclude. Kasi introduction ito sa mas magandang pag-aaral. Ngayon pinakikita ko sa iyo, hindi ko kayo i-challenge sa puso. Nung nakaraan yung puso natin talagang, sabi ko kay doktora, pinaka-the best na preaching ko yung nung nakaraan. Kasi pati ako naiyak, pati ako talagang hinipo ng Diyos Puro kasi ako reklamo Huwag puro bakit? Magiging bakit ka siga. Bakit? Hindi. Paano? Huwag nang bakit. Bakit ganito? Bakit ganun? Bakit? Paano? Kaya po, gusto kong makita ninyo yung pagkakaiba talaga ng mapalad at saka masama. Ang pinipili natin at gusto kong ipakita ay mapalad. Buhay na mapalad. Dahil yan ang kasiyasiya sa Panginoon. Na nandito pa lang tayo sa lupa, mapalad na tayo. Ang lahat ng mapalad, dinadala niya doon sa buhay na walang hanggan. Minsan nagkamali tayo. Ako nagkamali Hindi nagkamali ako kay doktora. Kahapon nagkukwento ako ng love life ko. Ayaw maniwala ng mga to. Kaya kayo. Kukwento ako ng love life. Doktora, totoo yun? Gabi naman. Gusto ko nang masuhin itong mga to
Nagmaso kasi kami nung kaninang kahapon. Uy, salamat sa mga nagmaso ha. Oo, nakita kami nung back ko. Ay, gumaganon. Sumakit yung ganito ka eh. Nakita ko rin tong si Manny. Gusto ko rin masuhin eh. Saka si Christian, si Makmak. Nagmamaso kami doon. And then dumating si Engineer Alfie. Tinanggal na yung mga wires na nasa labas. Kaya medyo nakita nyo maayos-ayos na. Pwede na kayong mag-park sa harap. Bakit na tayo napunta ron sa pagmamaso? Oo. Ay, pa naman akong paniwalaan. Nagkukwento ako ng love life ko. Pero yun yung dating masama. Kaya lang inayos ni Lord. Kaya magmula nung nakilala ko si Doktora, meron pa akong mga masamang... Pero hindi, alam nyo yung aking kasamaan, hindi ho halata. Yung kagaya din na pinaggagawa ninyo, hindi gaanong halata. At hindi pansin at walang nakakaalam. Kaya nung ako'y gumagawa ng kalokohan, si Lord lang talagang nakakaalam. Kaya pag nadapa naman ako lang din ang nakakakita. Walang iba. Kaya nung niligawan ko siya, ang nakita niya, mabango. Kasi dentist siya eh. Kahit na bungi-bungi yung ipin ko, mabango ako. No, pakis nga. Uy, ano ba? Pumalakpak muna sa Panginoon. Malapit na tayo matapos. Sige. Tignan natin ito. Madalas po ang Bible, ipinakikita niya talaga yung itsura ng mapalad at saka masama. Kaming mga pastor, kagaya ko ngayon, nag-iingat ako kasi may masasaktan talaga sa inyo. Bato-bato sa langit, tamaan, pangit. Oo, ganun talaga. Mag-iingat na lang. Hihingi na lang ako ng dispensa kung itong salita ng Diyos, ganito siya kabigat. Amen? Pero hindi ko po layuning ibagsak ka at tapak-tapakan. Hindi ho. Pagkakataon ng salita ng Diyos, a double-edged sword, it penetrates in between the joint and marrows, it judges the heart, and it changes the attitude and the character. Babaguhin niya talaga tayo. Kaya ito yung mainam, tanggalin mo na yung pride mo, tanggapin mo yung payo ng Psalms. Kaya nag-iingat kaming mga pastor, pero si Pastor James ang pinakamaingat na preacher. Kaya alam ko naman yung gustong-gusto niyong preacher, si Pastor James. Oo. Pagka ngayon nasugat kayo, next week siya ang ginagawa niya. Ayun, Band-Aid, naglalagay siya ng Band-Aid. Pagkatapos na Band-Aid, hindi nyo, sa katagal ng kagaganon niya sa likod nyo, nagasgas, nasugat din. Okay, titignan ho natin, nais kong makita ho na maliwanag ito. Kasi pinakikita ng Bible ito. Dito nga pinakita na niya eh. Yung mapalad at saka masama. Maliwanag yan eh. Kaya ang aking mungkahi sa inyo, wag na doon sa masama. Doon na tayo sa mapalad. Amen? Eto, dapat maging maliwanag ito. Pagka sinabi mong ikaw ay Kristiyano, meron din kasing mga Kristiyano na negatibo ang utak. Ulitin ko ha. Merong Kristiyano, negatibo mag-isip. Meron namang masama, positibong mag-isip. Paano natin malalaman ngayon yan, kumpare? Paano natin malalaman? Merong Kristiyano, naku grabe. Pag nakita mo, negatibo ka agad, mukha pa lang yan, negatibo na. Meron namang hindi Kristiyano, positibo siya pag nag-isip. Kaya natin to, ipaglaban natin ito. Umaklas tayo. Negatibo siya pag nag-isip. Tignan mo, may isang negosyante. Tignan nyo na ha. Tumutulong sa mahihirap. Mayaman, hindi man siya mayaman. Pero tumutulong siya sa mahirap. Ang problem, hindi siya nagbabayad ng kanyang tax. Brad, mga kapatid, naintindihan niyo ako? Do you understand? Kristiyano siya. Mayaman pa. Tumutulong siya sa mahihirap. Pero, dinodoktor niya yung kanyang tax. Kilala ko silang lahat. At kilala ko din yung kanilang mga bookkeeper. Dahil bookkeeper nila natin itong mga ito dito sa church. At sabi niya sa akin, Pastor, pag nagbayad kasi sila, milyon. Ayaw na lang ibigay sa gobyerno dahil ang gobyerno korap. Ganun ba yun? Di parang sumang-ayon at lumakad ka na rin. Tumutulong pero hindi nagbabayad ng tax. Nagdadrive. Walang lisensya. Hoy, mag-license na kayo ha. Mga violator. Sino may walang lisensya dito? May connection ako. Bibigyan ko kayo ng lisensya. License to kill. Ito pa. Ayaw niyang malate sa trabaho. Pero pag nakapasok na sa trabaho, ubos ang oras sa social media. Pero ayaw malate. Paano yun? Sige nga. Ayaw kong malate. Ayaw kong ma-absent. Pero pag nasa loob, ninanakawan niya ang kumpanya ng oras. Nakatago yung kanyang cellphone. Nandito sa ilalim. Pag may text, hindi na ho may tunog.
vibrate. Ano pa? Hospitable sa mga bisita. Sabihin mo nga, hospitable ako, hindi hospital ha. Ano ba ang hospitable sa Tagalog? Maasikaso sa bisita. Hospitable siya sa mga bisita. Si Jesus, bisita ng bisita, pinto at gate, palaging sara. Ganda no? Ulit. Hospitable siya sa mga bisita. Ang Jesus, bumibisita, gate at pinto, palaging sara. Hindi ho nakapasok si Kristo sa bahay ng tao, ng mga pamilya. Makita mo, reklamo, negatibo. Kaya po, magulo kung minsan yung bahay natin dahil hindi natin winelcome si Kristo Jesus sa ating mga tahanan. Pero alam ko, kaya kayo narito dahil ang inyong tahanan, si Kristo ang inyong pinakamahalagang bisita. Palakpakan nyo naman ang Panginoon nyo. Okay. Lapit na. Panghuli na to. Wala na ako. Gusto nyo pang isa na example? Bakit hirap ho talagang minsan malaman yung mapalad at saka masama? Eto, huli na to. Sa church, perfect attendance. Ready kayo? Sa church, perfect attendance pero walang remittance. Ano yun? Perfect attendance, walang remittance. Hindi nagre-remit. Ayaw ibigay yung tax. Ayaw ibigay yung offering. Ayaw ibigay yung tithes. Kaya medyo nakakalito po. Ngayon, pupuntahan na talaga natin. At dito na tayo magko-conclude. Ano ngayon ang payo ng Bible? Basahin natin ulit. And this is where we will close. Sabi niya, mapalad ang tao na dehins, hindi lumalakad. Payo. Meron na bang nagpayo sa inyo ng masama? Wala naman akong nakikitang ganun. Lahat pagka ikaw ay nakita, anak, huwag mong gagawin to ha. Huwag mong pagpapatuloy yan. O kumare, huwag na. Huwag mo nang pasukan yung negosyong yan, sigurado. Baka hindi ka magtatagumpay. Pero ang sinasabi ng Bible, huwag lakaran dahil ito ay maaaring makakasama. Huwag ding tayuan. Ibig sabihin ng tayo, huwag kang pumunta sa lokasyon. Meron akong kasama na ginawa ko siyang engineer, site engineer. Sige, ikaw ay tulungan mo ako sa mga project kasi ako na lang hindi ko na kaya. Marami na akong ginagawa. Nakakilala siya sa Panginoon at ang tindi ho ng kanyang passion sa Panginoon at pag-abot ng aming mga kasama sa trabaho. Nadadala niya sa church. Kaya lang minsan, sabi niya, Architect, nandito ako sa Santiago pero wala pa ho ako dito noon. Nasaan ka? Nasa Mabini. Uy, alam ko yan. Alam niyo yung araw, yung Mabini? Sino nakakaalam ng Mabini? Yung lokasyon na yung nasa tapat ng gasolinahan na anong pangalan nun? O yung pinupuntahan niyo ay... natawa si kuyang. Alam mo yung gasolinahan, yung malapit sa sa Mabini. May gasolinahan dyan. May malaking, yung dating gasolinahan na yun ay dating gasolinahan, lugar ni anong pangalan nun? Yung taga Davao na pinanood natin. Si Lala, doon. Sumasayaw si Lala doon. Ang sabi niya, Architect, andito ako. Magmi-minister ako sa mga ito na sumasayaw. Mag-ingat ka kako. Baka malaman ng asawa mo. Fast forward, naghiwalay ho sila mag-asawa. Bakit? Nahatak siya ng kagandahang. Hanggang ngayon ho, ilang taon na. Naging dilubyo ho ang buhay nila. Ang sabi ko sa kanya, Brad, huwag mong gagawin yan. Hindi ho siya nakinig. Nagpayo ako ng maganda. Hindi ho niya pinakinggan. Kaya hanggang ngayon, dilubyo po. Kaya wag tayuan. Wag ding upuan ang mga manlilibak, scoffers. Pag sinabi mong scoffers, malawak ho, madaya, nanlilinlang, nanlilito, nagtuturo, itong mga ito. Ang tinuturuan nila ay mga tao na hindi mo napapansin, nakukuha yung kanilang kayamanan, nakukuha yung kanilang atensyon. Manlilibak, they are scoffers, they are mockers. Wag, pero kundi ang kanyang joy, okay? Yung kanyang kagalakan ay nasa Bible. Yung joy niya nasa Bible. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng dyablo sa inyong mga utak at mga tenga. Kapag kaganyan ang sinasabi, dyablo yun. I-rebuke mo yun. Palayasin mo yun. Hindi. Uupakan ko yung teacher ko ngayon. Sabi nung teacher, subukan mo. Binigyan ako ng grades. Babang grades. Hindi ako pag-graduatein.
Ay, hindi ako magmamarcha pero mag-graduate ako. Uy, pwede yun? O, di ba? Nasubukan mo yun? Hindi ka nagmarcha, tama? Pero nag-graduate ka. Bakit? May masama kang ginawa. Ano? Ikwento mo nga sa akin, hindi ko alam yun eh. Bakit hindi ka lumakad sa entablado? Dahil Octoberian ako, ayaw ko nang magmarcha ng March. Ganon? Opo. Dapat sinabi mo sa akin, kilala ko yung principal nyo eh. Pumalakpak mo muna sa Panginoon. Ay, alam nyo, ipinakikita ko ito sa inyo dahil, makinig muna, makinig. Listen. Please, listen. Do not stand. Yung kagalakan nyo, dapat nandito. Do you understand what I'm talking? Do you understand? Kautusan ni Yahweh, dapat sa kautusan niya, pinagbubulay-bulayan natin. Ito, pinag-aaralan natin yung kanyang utos araw-gabi. Meron tayong PLD every day, every night. This coming Saturday, thank you for those who came. Meron tayong, ano tawag doon? Consecration afternoon. Mag-uumpisa siya ng 6:30. Walang opening, walang closing. Pupunta lang kayo dun sa office na nandyan sa church. And then people will be praying. Pwede kang umiyak dun. We cried before God. Kahapon po. And then we have our PLD. Araw-gabi. At siya'y magiging kung ganun ang iyong gagawin, para ka ikang punong kahoy nasa tabi ng batisan, sa siping ng mga agos ng tubig. Bakit niya sinasabi ito? Lahat ng kahoy na malapit sa agos ng tubig, nasa batisan, ano ang sabi niya? Maganda, nagbubunga siya sa kanyang kapanahunan. Maaaring kahit na medyo nauna na siya sa kapanahunan, nagbubunga. Maayos, may kaayusan. Yung mapalad, matuwid, pumapalpak, pero humble sa Diyos. Hindi siya mayabang. Hindi siya rebellious sa Diyos. Paano ba ang description mo sa rebellious? Ayaw mag-pray, that is rebellion. Bakit? Merong prayer para communication sa Lord eh. When you don't want to pray, you are rebellious. Pero, alam ko, nagpipray ang bawat isa sa atin. Hindi kayo rebellious. Dati rebellious tayong lahat. Ayaw natin ng Diyos. By default, ayaw natin talaga ang Diyos. Pero pag ikaw nakakilala na sa Panginoon, take time to pray. Makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lanta ang kanyang mga dahon. Palaging green. Ano po ang sabi niya rito? Mga dahon niya hindi nalalanta. Ano man ang kanyang gawin, mga kapatid, lahat ng kanyang gagawin, grabe na ito. Giginhawa buhay, oy. Gusto mo ba na maginhawa? Sumunod. Ba't ang hirap ninyong sumunod? Nandyan na ang salita ng Diyos. Pumalakpak muna sa Panginoon. Uy, huwag kayong palanta. Naman. Ang buhay mo palagi, galing ka sa trabaho, lantang-lanta ka na, parang wala namang kakwenta-kwenta buhay mo. Huwag ganun. Nakikiusap ako. Ang church natin, walang lanta. Amen? Dahil meron kayong tubig. The rivers of water, the rivers of life. Tuwing PLD, tuwing Sunday, nahihigop natin yung bitamina na kailangan ng ating katawan bilang isang mananampalataya. Ano pa? Naku, eto, sabi niya. Ang masama ay hindi gayon. Alaay? Hindi gayon ang masasama. Hindi siya hihigop sa bitamina ng agos ng rivers of life. Walang pagpapala. Okay, ganito sabihin mo. Pinagpala ako ng Diyos.
Come nyo nga. So, 1, 2, 3, go. Ayun. Amen. I-receive ninyo yan. And then ano pa? Hindi gayon. Kapag masama, bay para kang ipa. Kaya ang Bible, alam na niya ang ipa talaga noon pa pagka bugso ng hangin, taboy na agad. Nakakahiya naman sa Panginoon. Kaya wag ka nang papayag na itataboy ka lang ng hangin. Pagka pala bad, wala. Alam ko mabigat ito. Pero masaya naman kayo na tumatanggap. Amen? Last. Kaya't ang masama, hindi siya tatayo sa paghatol. Ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Alam niyo po ang sinasabi nito? Hindi pupunta sa eternal life to. Hindi siya hantong sa husgado. Haharap tayo, i-judge tayo ng Panginoon, hindi para maging kawawa. Ang sasabihin niya, anak, kahit na ikaw ay pumalpak, tinatanggap kita, binayaran kita, ngayon nakaharap ka bilang ako isang husgado, pinatawad na kita, wala kang kasalanan, halika sa aking kaharian. Ganun naman paghatol. Hindi negatibo ang hatol ng Diyos. Na kung maaari lahat ng tao, wala sanang mapunta sa impyerno. Kaya niya binigay ang kanyang buhay. Hindi lang siya makapasok sa bahay, sarado gate. Kaya salamat sa mga nag-NDS. Pinapasok nyo ang Jesus sa inyong tahanan, hindi si Diablo. Kaya kung may Diablo pa sa bahay ninyo, palayasin ninyo siya. Paano kayo magpalayas? Ng aso? Hay nga, paano? Paano magpalayas ng aso? Pag nasa bahay. Sa laki. Ganon. Alam nyo na yung salitang yon? Sa laki. Ganon. Paano kapag busog? Busog na busog. Okay. Ganun na lang, wala na sa laki, busog Di siya makahinga. Kausapin nyo lang siya. Please, alis ka na. Wala kang karapatan sa bahay namin, sa tahanan ito. May awayan kami, pero wala kang pakialam sa away namin. Wala kaming pera. Huwag kang pumunta rito para guyoin ako. Nasusunggapan ko yan. Hindi, ayoko yan. Meron akong Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Aba, ito. Sabihin niyo sa Kanya. Wala. Sapagkat alam ng Lord yung aking lakad. Pumapalpak ako, pero alam niyang itinutuwid niya ako. Ngunit ang lakad ng masama, pahamak palagi. Pero alam ng Panginoon, alam niya. Pumapalpak ako, mali kung minsan yung mga desisyon ko. Kaya lang inaayos niya, tinutulungan niya ako, nananahan siya sa aking buhay, at siya ay gumagabay sa akin, hindi niya ako pinapabayaan. Kaya huwag kang pumasok sa buhay ko. Tindi. Higupin na ninyo to. Salita ng Panginoon. Masakit. Nagpaalam naman ako sa inyo. Pero maganda, napapaalalahanan tayo. May pagtutuwid. Hindi ako mag-altar call. Hindi rin ako mananalangin. Kasi pagtuturo ito. Yung hakbang na gagawin natin, paano? Diba, nung nakaraan, wag lang bakit, paano? I-discuss natin yan next week. Kasi nga, parang ang hirap nating ma-determine. Yung katabi mo pala, maayos ngayon, bukas hindi. Kayong dalawa, maayos kayo. Joke lang.
Yung tugtog naman ninyo, ay yung masaya naman, yung gumagano, parang ang lungkot naman. Yung parang, alam mo yung warrior, yung mga gano'n na tunog. Naintindihan niyo ho ba ako? Hindi ako namumukpok. Ako lang ay nagpapaalala sa inyo. Dahil ngayon, nakikita ko po, yung church, kahit kukunti tayo, may kaayusan ho. Gusto natin lahat yumaman. Sino ang gustong yumaman? Amen? Oo. Dahil yun ang sabi niya mapalad. Pero, sandali. Lakad, wag. Tumayo doon, wag din. Umupo, naku, wag. Pero mapalad ka. Yan. So, ganun lang. Para maging maayos tayo. At hindi tayo mapapariwara. Si Pastor James, sa June, may dala ho siyang latigo. Siya ang maglalatigo sa inyo sa June. Ako kon lang, maso. Pumalakpak sa Panginoon. Come on, give Him thanks, give Him praise. Lord, we thank you, we praise you. Nagpapaalala ka sa amin in Jesus' name. Amen. Amen.